paniniwala ng marami. Mayroong mga nagsasabi na ang kaguluhan sa West Philippine Sea ay sinimulan ng komunistang China noong inangkin nito ang halos lahat ng nasasakupan ng WPS. Subalit ang mga panig sa komunista ay nagpapahayag na hindi China ang tunay na kalaban dahil ang puwersa nito ay naroon lamang upang ipagtanggol ang mga Pilipino. Dahil kung aalalahanin, ang pagpapabagsak ng Amerika ng atom bomb sa bansang Hapon at kinasangkutan nitong mga digmaan ay pangitain ng tunay na layunin ng Estados Unidos sa Asia. Ganoon din ang hinala ng iba sa United Kingdom dahil mula pa noong unang panahon, nanguna na ito pagdating sa kolonyalismo. Mayroon namang naniniwala na ang tunay na kalaban ay ang European Union sapagkat ang alyansa ay pinaniniwala ang kalaban ng Diyos. Hati-hati ang opinyon ng mga Pilipino kung sino ang tunay na kalaban sa South China Sea, mga komunista o mga taga-kanluran. Ganun pa man, ang bawat bansa ay may naiambag na kabutihan at may nagawang kasamaan. Tignan ng komunistang China. Bagamat nakakainitan ito ng mga bansa, ang salitang komunismo ay mayroong kahulugang pagkakapantay-pantay ng mga mamamayan. Isang kabutihang nagtagumpay sa bansa ng maraming taon. Ganon din naman ang masasabi sa pamahalaan ng Estados Unidos. Ilang mga Asyano kasama ang napakaraming Pilipino ang pinapayagan ng pamahalaan doon na lumuwas upang maghanap buhay. Sa makatuwid, maraming mga US citizen ang mula sa Pilipinas. Bukod doon, ang paggamit ng mga Pilipino sa internet, sa YouTube, Facebook, Twitter at Google ay ilan lamang sa mga probisyong mula sa Amerika. At ang Europa naman, datapot puno ng una at pangalawang digmaang pandaigdig, ay mayroon ding kabutihang naiambag. Dito isinilang ang demokrasya, kung saan ang taong bayan ang nagdidesisyon kung sino ang mamamahala sa kanilang bansa. Ang pagboto sa mga opisyal ay isang paraang ginagamit sa bansa ng maraming taon. Kaya hindi mapagkakaila na bagamat ang bawat nasyon ay may nagawang kasamaan, mayroon din ang mga itong naiambag na kabutihan para sa sanlibutan. Sino sa mga ito ang tunay na kaaway? Marahil hindi ka maniniwala kung sasabihin sa iyo na binanggit sa Biblia at sa Quran ang tunay na kalaban ng sanlibutan. Kahit ang mga ateista ay naniniwala na ito ay totoo. Ipakita natin ang sinabi sa Quran, 17 ng Surah Al-Isra, versikulo 53. Ayon dito, binigyang babala ang mga tagasunod ng Islam sa mga di pagkakaunawaan na dulot ng masamang impluensya at ang tunay na kalaban ng sanlibutan ay walang iba kung hindi si Satanas. At kung hindi ka naniniwala, ito ang sabi sa Biblia. Sa unang libro ni Pedro, Kabanata 5, 8 versikulo ang sabi, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leyong gumagala at umuungol na humahanap ng kanyang malalapa. Ayon sa Biblia at sa Quran, ang tunay na kaaway at kalaban ng buong sanlibutan ay ang masamang impluensya na dulot ni Satanas. Kahit ang isa sa pinakamalaking samahan ng ateista sa Estados Unidos, ang American Atheists, bagamat hindi sila naniniwala kay Satanas, ay galit sa kasamaan na dulot ng mga relihiyon. Kung makakaiwas sa impluensya ng kasamaan ng mga bansa, katulad ng China, Amerika, Japan, UK at ang nasa Europa, maaaring hindi magtuloy ang giyera sa West Philippine Sea. Walang mananakop at walang mga angkin kung hindi padadaig ang mga ito sa kalaban. Anong aral ang mapupulot dito? Naniniwala ka man sa Diyos o hindi, isa ka mang atheist o agnostic, ang tunay na kalaban nating lahat ay ang kasamaang dulot ni Satanas. Kaya nararapat na sama-samang talunin ito upang masagip ang mundo sa nahahantong na kapahamakan.